Ayan. So, hello everyone. So, this is our topic for today, personal development, quarter 2, module 5, social influence. I'm with Miss Mary Rose Pelisilda and I'm Miss Monda Cruz. And so, in this module, it is written to help you understand the concepts about social influence affecting social relationships. The scope of this module can be used in different learning situations. It is necessary as a maturing adolescent you were aware of your strengths and weaknesses, which your thoughts, feelings, and behavior define on how you deal with personal relationships. In the previous module, you were able to distinguish the various roles of different individuals in society. While in this module, it focuses on how social influence improve you as a person for social transformation on dealing with others and any. So, sabi dito sa bilang adolescents nagmamature, you're being aware of your strength and weaknesses nga. Alam mo na yung mga ano mo. So, yung thoughts, feelings, and behavior is defined on how you deal with personal things, reactions, relationships. Tapos, yung nga, in the last module, you were able to distinguish various roles. So, tapos dito naman, it focuses on how social influence improve you, us, as a person for social transformation in dealing with others and any. So, social influence is characterized by a change in your behavior caused by the people that empower you to adjust to a particular situation. Whether someone agrees or disagrees with you, it influences your behavior that may help or hinder your social roles. Social influence also happens when you change your behavior, adapt to social demands. Social influence is categorized by conformity, compliance, and obedience. So, ang social influence daw is characterized by a change of your behavior. So, pag nagbabago yung behavior nyo na pwedeng galing, kunwari, may mga situations na mangyayari tapos you adapt, 'di ba? Kung ano yung kunwari pumunta ka sa ganitong lugar, 'di ba? It influence you as a person. Pumunta ka sa taong laging business minded, magiging ganun ka. Pumunta ka sa mga taong tamad, magiging ganun ka. Pumunta ka sa taong mga mahilig mag-gym, magiging fit and healthy ka, 'di ba? Because you adapt, na-influence ka. So, nakaka-apekto siya sa'yo, sa behavior mo, na maka-apekto din siya sa social roles mo. Yan. So, meron din daw tayong tatlong, ano, social demands. Yan. It is called conformity, compliance, and obedience, which Miss Felicilda will tackle. Conformity, kapag isang tao ay nagbabago ng kanyang opinyon o kilos upang tugma sa isang grupo ng kanyang kinabibilangan at kahit hindi siya sang-ayon dito sa personal, maaari pong magsimulang magsuot ng gaya ng kanilang mga kaibigan ng isa upang maging kasali kahit mas gusto niya ang ibang estilo. Compliance, ang pagsunod ay tumutukoy sa paggawa ng isang bagay na isinasabi ng iba na gawain kahit hindi mo gusto o nararamdaman na gawin ito. Maaaring isama dito ang isang mag-aaral na sumunod sa hiling ng guro na umupo at manahimik sa klase kahit mayroon siyang gagawing pagsusulit. Obedience, ang pagsunod ay ang pagtupad sa mga utos o direktiba mula sa isang awtoridad. Kadalasan po, walang pagtatanong o pagtutulpo dahil sa social pressure o sa pakiramdam po na tungkulin na sumunod, kasama dito po ang pagsunod sa mga tagubilin ng awtoridad, kahit pa magkasalungat ito sa sariling paniniwala o halaga. Ang pag-aambing ng pag-unawa sa sarili sa mga impluensya ng iba sa mga kaisipan o pag-uugali o pamumuno at mga relasyon sa lipunan, malaki ang epekto ng komunikasyon sa sarili at sa iba po na nakaka-impluensya po sa pag-uugali at filosofiya. At meron din po ang pagkabata at pagdadalaga ay nakakaranas ng iba't ibang antas ng kamalayan at prepesyon habang ang mga karanasan sa pagiging nasa hustong gulang ay humuhubog ng mga bagong kaisipan, pag-uugali at pananaw
na nakakaapekto sa komunikasyon, paglutas ng problema at paggawa ng desisyon.